giliw naming tagapakinig. Sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Siya ay si Tomas. Mula pa nang magbinata ako, pagmamaneho na ng sasakyan ng aking naging trabaho. Mula sa pedicab, tricycle, jeep at taxi, ay naipasada ko na. Ngunit sa taxi ako nagtagal. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Ang sarap talaga ng tinolang manok. Ang sabihin mo, masarap dahil kumpleto sa Ricardo. Kaya naman Hindi pala. tipid. At saka, masarap yata ako magluto. Teka, bakit hindi kumakain ng dalawang anak natin, Alma? May pinagmamakto lang dalawang yan, Tomas. Darwin, bakit ba? Cindy, ano ba problema? Finals na po namin sa Makalawatay. Oh, Kailangan ko na pong bayaran ng kulang ko sa tuition fee ko. oo nga pala, no. Malaki-laki rin palang kulang mo sa school. Ako naman po, may kailangan biling project. Project na naman? Opo. Ano ba naman yan? Bawat subject na lang may project na ang mamahal naman. Ganun po talaga, Tay. Sa private school kami nag-aaral Dapat talaga, Elma. Hindi mo na lang sila ipinasok sa private tingnan mo tuloy. Nahihirapan tayo. Tomas, mas maganda ang turo sa private at mas maayos dun. At saka po, Tay, lahat ng kapitbahay natin sa private school nag-aaral ang mga anak nila. Kawawa naman kami kung kami lang ang hindi tutulad sa kanila. Gawan mo na lang ng paraan ang kailangan nila. Total, papasada ka naman ngayon. Oh, Bestre, hindi ka ba papasada? Tapos na akong pumasada. Ha? Kumita na nga ako Kaya uwi na ako. Mukhang malaking kinita mo Ang saya mo Ako, siyempre. Ako ba naman ay papayag na kumita na maliit? No way, pre. Buti ka pa. Laging swerte sa pamasada. Bakit? Wala ka ba bang kita? Meron naman pero kulang pa sa halagang kailangan ko. Ikaw naman kasi, sobra kang mabait sa pasahero. Ha? Alam mo, minsan-minsan, iwan mo naman yung kabaitan sa bahay nyo para kumita ka ng mas malaki. Teka, ano ibig mong sabihin? Ikaw naman, Hindi ka naman bagong driver. Ibig kong sabihin, pre, magkaroon ka ng konting gulang sa metro. Ha? Tapos, makontrata ka rin. At ang pinakamaganda sa lahat, yung ginagawa ko. Bakit? Ano ba ginagawa mo? Bili sa'yo ni Bestre ang kwintas na yan, Lota? Ay, oo, Elma. Regalo niya ng birthday ko. Ang buti ka pa. Nare-regaluhan ng ganyan kamahal ng asawa mo. O bakit? Hindi ka ba nabibigyan ng ganito ni Tomas? Ay, nako, hindi. Lagi kaming kapos. Dahil sa gastos ng mga anak namin. Teka. Alam ko na. Ha? Sabihin mo sa asawa mo, bumarkada sa asawa ko. Para naman maambunan siya ng swerte namin. Elma, dear. Oh, Huwag mo nga akong yakapin. ito naman. Naligo naman ako Kaya mapango ko. Wala akong pakialam na iinitan ako. May electric fan naman tayo. Ay, init pa rin yan. Lakasan natin. Ay, nako, ayoko. Mainit pa rin. Teka, alam ko na. Huwag na lang tayo magdamit. Ano? Para hindi tayo mainitan. Tumigil ka nga. Bastos na to Alam mo naman, namimiss na kita Bumili ka muna ng aircon. Ano? Para ganahan ako makipaglambingan sa'yo. Pero napakamahal nun. Pati kuryente natin tataas dahil doon. Dito diskarte ka. Para kumita ka ng mas malaki. May paraan naman para mangyari yon. Ayaw mo lang. Elma, kung ang tinutukoy mo ay ang ginagawa ni Bestre, panlalamang sa kapwa yun. At ayokong gawin yun. Pwes, kung hindi ka rin lang kikita ng malaki,
Ha? Hindi mo rin makikita ito. Elma naman. Hindi mo makikita yan. Huwag naman ganyan. Asawa kita eh. Huh? Magsariling sikap ka muna kung gusto mo. Ha? Kuya Darwin, magkano ba binigay na baong sa'yo ni Inay? Maliit lang. Hindi katulad ng dati. Sirado kasi ang taxi na ipinapasada ni Itay. Suya naman oh. Kaya palang agang umuwi ni Itay. Paano kakasya tong baon ko? Ang mahal-mahal ng food dun sa school. Ay, nako, Cindy. Problema ko rin yan. Buti pa nga yung mga anak rin namang Bestre at Aling Lota. Nabibili nilang gusto nila. Samantalang tayo, hirap na hirap. Sana kasi. Katulad na lang ni Mang Bestre si Itay. Magaling dumiskarte. Oh, Lota. Saan mo dadalhin niyang ulam na dala mo? Kina Elma, Bestre. Ha? Ilang araw na kasing sira yung taxi ipinapasada ni Tomas. Ay, nako. Kaya, eto, bibigyan ko sila ng ulam. Yun naman kasing si Tomas eh. Ayaw makinig sa akin. O yan tuloy, naghihirap sila ng pamilya niya. Kausapin mo uli. Palagay ko, makikinig na sa'yo yun. Tinuruan ko na si Elma ng dapat gawin eh. Para mapapayag niya si Tomas. Ano? Ano naman na itinuro mo? Tomas, ilang araw nang sirang taxing pinapasada mo. Ano? Wala ka man lang gagawin para magkapera tayo? Aba, hirap na kami ng mga anak mo. Elma, humahanap naman ako ng ibang mailalabas. Ang kaso wala akong makita. Kaya hihinto na lang muna kaming kumain, ganon? Pati mga anak mo hindi na muna papasok sa eskwela? Hindi naman sa ganun. Konting tiis lang. Hayaan mo, maghanap ako ng bautangan. Anong tiis? Mula nang ikasal tayo, puro tiis ang ginagawa ko. Tomas naman, pag ginawahin mo naman kaming pamilya mo. Nagsisikap ako, alam mo naman yan. Kulang! Kulang ang pagsisikap mo. Pati mo gayahin si Bestre. Para mapaginhawa mo kami kung ayaw mong iwang kadami ng mga anak mo. Hindi mo alam ang ginagawa ni Bestre. Masamang trabaho niya. Hindi masama yun. Tinutulungan niyang maglibang yung mga taong masalapi. Kaya nagkakapera siya. Ang masama yung nagnanakaw, nanguhold up. At yun namang tulad mo na walang ginagawa upang maayos ang pamilya. Sakit mo namang magsalita. Mas masakit ang mangyayari pag hindi ka kumilos. Iiwan ka namin ng mga anak mo. Kaya kumilos ka na. Ay, gabi na po ah. Bakit wala pa si Itay? Wala naman po siyang labas dahil sira yung pinapasada niyang taxi. Palagay ko, tinablan siya sa pananakot ko sa kanya kanina. Kaya yun, sumama na siya kay Bestre. Mabuti nga. Ibig niyo po sabihin, kunwari lang yung sinabi niyo kay Itay kanina na iiwan natin siya? Oo, syempre. Yun kasi ang turo ni Lota sa akin. Para makumbinsi ko ang tatay niyo na sumama sa trabaho ni Bestre. Ano po bang trabaho ni Mang Bestre bukod sa pamamasada ng taxi? Nagdi-deliver siya ng gamot sa isang kondominium. Kaya malaki ang kinikita niya. Nay! Oh! Nay! Darwin, ano ka ba? Nay! Nakagulat ka naman mabukas ng pinto. Nandito kami. Nay, si Mang Bestre po. Oh, Bakit kuya? Na paano si Mang Bestre? Sabi ni Along Lota, hinuli daw ng mga pulis. ano? Oh, Diyos ko. Ang tatay niyo, baka kasama niya. Elma! Ang asawa ko, Elma! Bakit ba siya hinuli ng mga pulis? Dahil sa pagdi-deliver niya ng ecstasy at iba pang bawal na gamot sa isang kondominium. Lota, kasama ba niyang asawa ko? Mabuti nga hindi niya nakumbisi si Tomas mo. Kung nagkataon, pati siya, nakakulong na ngayon. Kasalanan ko lahat, Elma. Ako nagbuyo sa asawa ko na gumawa na masama. Lota. Ako at ang mga luho ko. Tomas. Oh, Lota, Cindy, Darwin, bakit narito kayo? Sinamahan po namin si Inay na sunduin kayo, Itay. Nalaman po kasi namin na narito kayo kinamang mulong.
Nag-alala kami dahil 2 araw ka nang hindi umuuwi. Kaya sinamahan ako ng mga anak natin. Pasensya na kayo kung napag-alala ko kayo. Ayokong umuwi na walang dalang pera. Kaya tinulungan ko si paring Mulong na ibenta ang kotse ng kapatid niya dun sa mayamang kakilala ko. At sinwerte naman kumita kami. Tomas, Ba't payakap-yakap pa? ako ang dapat tumingin ng pasensya sa'yo. Dahil sa pagkainggit ko sa iba. Dahil sa kagustuhan kong masunod ang luho ko. Muntik na kitang ibuyo sa paggawa ng masama. Patawarin mo ako. Kami rin po ni Cindy, Tay. Humihingi ng tawad sa inyo. At pangako po, hindi na kami magiging maluho. Magiging matipid na po kami. At pahig na rin po kami mag-aral na lang sa public school ni Kuya. Basta, huwag lang po kayo mawawala sa amin. Natutuwa ako sa mga sinasabi niyo, pero nagtataka rin ako. Bakit pa kayo nagbago? Hinuli ng mga pulis si Bestre. Ha? Dahil sa masama niyang trabaho. At yun ang ayaw naming mangyari sa'yo. Mabuti na lang pala. At hindi ako sumama sa kanya. Patawad talaga, Tomas. Patawad. Pangako, ibang Elma na ako mula ngayon. Tinupad nga ng aking pamilya ang kanilang mga pangako. Ngayon ay tapos na sa koleyo ang aking panganay na anak. Sana po'y kinapulutan niyo ng aral ang aking inilahad. Ako, si Tomas, isang taxi driver, at ito ang aking buhay. Baka nagsigarap, Phil Cruz, Jeneline de la Cruz, Maynard Landicho, Chiquit del Carmen Amor, Jun Legaspi, at Susan Robles. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Buyar. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara sa direksyon Salvador M. Ruyanes. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Carmela. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po'y isang guro at byuda na sa kasalukuyan. Napakasakit sa isang ina ang siya ay mabigo sa kanyang mga supling. Ganun pa man, hindi dapat sukuan ang kabiguan. Mga kaibigan, pakinggan po ninyo ang aking buhay. Here I am, Shane. Mabuti naman pinuntahan mo ako kaagad dito. Ano bang sasabihin mo sa akin at tinawagan mo pa ako? Rex, may problema tayo. Problema? Ngayon lang ulit tayo nagkita mula nung may nangyari sa atin sa birthday ni Briggs. Rex, I'm pregnant. What? Pero isang beses lang na may nangyari sa atin, Shane. Oo nga eh. Nabuntis ako, ano magagawa ko? Shane, hindi kita maaaring panagutan. Ikakasal na kami ng girlfriend ko. At saka wala naman tayong relasyon eh. Lasing tayo parehas nun. Kaya may nangyari sa atin. Anong gagawin ko? Kung gusto mo, ipa-abort mo yan. Aray ko naman, bakit ba nananampal? Dahil malandi ka. 19 ka pa lang. Nagpabuntis ka na. Ikaw rin naman 19 na mabuntis ka, ate. Sobra ka. O yun na nga. Na-disgrasya na ako. Gumaya ka pa. Hindi ko naman alam na magkakaganito eh. Panibagong kahihiyan na naman ito para kay inay. Ate, tulungan mo ako.
Hindi ko alam kung paano to sasabihin kay Nay. Bakit, Shane? Oh, Anong dapat kong malaman? Nay, Sabihin mo, ano yun? Ate Cherise. Ang bunso nyo, Nay. Buntis! Ano? Nay, Bakit ka naman nagpabigla-bigla, anak? Hindi ka muna nagtapos ng pag-aaral? Sabihin mo, sino ang ama ng dinadala mo? Nasaan siya? hindi po niya ako maaaring panagutan ni Nay. Ano? Ang ibig sabihin, anak naman, bakit ka pumatol sa may asawa? Pinata po siya, Nay. Kaya lang, hindi ko po siya nobyo. Lasing lang po kami noon. Kaya po may nangyari sa amin. Diyos ko! Una, itong ate mo, naging dalagang ina. Tapos ngayon, ikaw naman. Patawad po, Nay. Bakit niyo ba ako pinarurusahan ng ganito, mga anak? Bakit? Nay, tama na po. Ano bang kasalanan ko sa inyo? Anong kasalanan ko sa inyo? Sabi ko na may problema kang mabigat. Kaya dito ka gumawa ng lesson plan mo sa bahay namin. Saan ba ako nagkamali sa pagpapalaki sa mga anak ko, Kuya Gaspar? Minahal namin sila ng kanilang ama. Binusog sa pangaral. At nang pumanaw si Pulding, nagsikap ako upang mabigyan ng magandang kinabukasan sina Cherry at Shane. Pero bakit ganito pa ang ginawa nila? Bakit nila ako binigo? Wala kang pagkukulang. Sadya lang may mga kabataan na mapusok at matigas ang ulo. At nagkataong kabilang sa kanila ang mga anak mo. Kuya, Ano ngayon ang plano mo para kay Shane? sa kabila ng lahat, pag-aaralin ko pa rin siya. Malaki na palang tiyan mo, Shane. Opo, Tio Gaspar. Mabuti nakakaya mo pang pumasok sa university. Kaya ko pa naman po. Sayang naman po kung hihinto ako eh. Next month po, tapos na yung klase namin. Ikaw naman, Cherry. Kumusta? Nag-start na po ako sa trabaho ko sa call center, Tio. Aba, mabuti naman at natanggap ka. Kaya nga ho eh. Ngayon, mabibili ko na yung mga pangangailangan namin mag-ina nang hindi umaasa kay inay. At mapag-iipunan ko na rin yung para sa future ng baby ko. Sana lang mga pamangkin, maging aral na sa inyong nangyari upang maging maingat na kayo at huwag maging mapusok. Talagang yun po ang gagawin namin ni ate, Tio Gaspar. Kawawa naman po si inay eh. Pati po siya, tampulan ng chismis dahil sa amin. Napagod ka ba sa pagtuturo, Ma'am Carmela? Ikaw pala, Sir Willie. Ay, hindi naman. Bakit malungkot ka kaninang bago kita kinausap? May nakarating na balita sa akin. Yung ibang teacher daw pinag-uusapan ako dahil sa nangyari sa mga anak ko. Huwag mong intindihin ang mga yon. Wala ka namang masamang ginagawa sa kanila eh. Yun ang importante. Nasasaktan lang ako. Dahil sabi nila, naturingan akong teacher, nagtuturo ng kagandahang asal sa mga kabataan. Pero ang mga anak ko, disgrasyada. Hindi mo naman kasalanan yun. Kaya nga pinipilit kong maging matatag at huwag intindihin ng chismis. Dahil alam kong kailangan ako ng aking mga anak. At
lahat ng mga estudyante kong tinuturuan ko. Kung sinasagot mo na ba ako, pwedeng hindi ka na magturo. Dahil ako na mag-aasikaso sa mga pangangailangan natin. Willie, sinabi ko na sa'yo noon, wala na akong planong mag-asawa. Tama na sa akin ang aking mga anak at ang aking propesyon. Oh, Cherry, ang dami mo yatang pinamili. Payday po namin ngayon. Kaya namili ako ng mga kailangan namin ni baby. Pati na rin ng mga kailangan natin dito sa bahay. Baka wala nang matira sa'yo. Meron po. Malaki yata sahod ko sa call center. Nagtabi na nga po ako para sa savings ko. Tama yan, mag-ipon ka para sa kinabukasan ninyo ng apo ko. At saka ako na rin po pala yung magbibigay ng sweldo ng yaya ni baby, Nay. Kaya na ba ng budget mo? Opo! Nay, salamat po ha. Saan? Dahil tinulungan niyo akong bumangon nung madapa ako. Kahit na nabigyan ko kayo ng kahihiyan, inalalayan niyo pa rin ako. Pangako, Nay, hindi na po ako madadapa. Hindi ko na uli sasaktan pa ang inyong damdamin. Aba, ang tataas ng grades mo, Shane. Tuwan-tuwa nga si inay na makita ang class guide ko, ate. Mas mataas pa nga yung grades mo ngayon kesa nung hindi ka pa buntis. Ay, totoo yun, ate. Dahil doble nga ang pagsisikap ko ngayon eh. Hindi lang para sa amin ang magiging baby ko, kundi para matuwa naman si inay. Oo. Gusto ko rin makabawi sa sakit ng damdamin na ibigay ko sa kanya eh. O, ano naman ang plano mo kapag nakapanganak ka na? Gusto ko sana magtrabaho para sa amin ang baby ko. Tapusin mo na lang ang pag-aaral mo at yung kursong kinuha mo. Iba rin kasi kapag may tinapos. Tutulungan naman kita. Totoo, ate? Oo, totoo. Tutulong ako sa mga pangangailangan mo. Napasyal ka, Willie. Dinadalaw kita, Carmela. Namimiss kasi kita. Ikaw talaga, puro kabiro. Totoo yun. Hindi ako nabibiro. Talagang namimiss kita. Di ba sabi ko sa'yo, maging magkaibigan na lang tayo. Marami na akong inaasikaso, kaya wala na akong panahon sa pag-ibig. Tingnan mo nga, oh. Narito pa at alaga ko ang 2 apo ko. Nasaan ba mga nanay nila? Si Cherry, na mami ni Eileen, nasa office. Yung yaya naman niya may sakit. Kaya ako na munang nag-aasikaso sa kanya. Si Shane naman, na mami nitong sanggol na lalaki, nasa university, nag-enroll. Carmela, sabihin mo nga sa akin, talaga bang maligaya ka na sa buhay mong ganyan? Kaligayahan kong tulungan ng aking mga anak upang maging matatag sila. Pati na ang aking mga apo. Ang dami niyo namang handang magkapatid. Sabi po ni ate, Tio Gaspar, okay lang daw po yan. Para kasya po sa atin lahat. Hindi sobra-sobra pa yan eh. Hindi nga po alam ni Inay na may handaan ngayong graduation ni Shane. Ang alam lang po niya, kakain lang po kami sa restaurant. Bakit nga ba hindi niyo ipinaalam? Kasi Tio Gaspar, may sorpresa kami kay Inay mamaya. Sorpresa? Opo. Anong sorpresa? Talagang magkapatid. Sinurpresa niyo ako. Kaya pala ayaw niyo magpunta tayo sa restaurant. May handaan na dito sa bahay natin. Kasi Nay, ayaw na po namin na mapagod at gumastos pa kayo. Kaya kami na lang ni Shane ang nag-ayos na lahat. At
may isa pang sorpresa para sa inyo, Nay. Heto po. Oh, bakit mo inilabas yung medalya mo, Shane? Para po isabit sa liig ninyo. Oh, Kasi po, Inay, kayo po talaga ang dapat nabigyan ng medalya. Hindi lamang para sa pagiging mabuting guro, kundi higit sa lahat, sa pagiging ulirang ina. Tama po si Shenay. mga anak ko. Maraming salamat po sa tulong at pagmamahal niyo sa amin, Nay. Utang po namin ni Shane sa inyo ang aming tagumpay. Yun na ang pinakamaligayang sandali sa aking buhay. Pagkat matapos ang bagyong dumaan sa buhay ko, ay nakita ko ring nagtagumpay ang aking mga anak. Sana ay may napulot kayong aral sa aking inilahad. Ako si Carmela, isang ina, at ito ang aking buhay. Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating kasaysayan ay sina Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Maynard Landicho, at Angelo Alcantara. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang nilalang na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Siya ay si Elaine. Isa akong sales lady na palipat-lipat ng pinapasukan sa tuwing matatapos ang kontratang pinirmahan. Nitong huli, sa tindahan ng bag at sapatos na ako napasok. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Miss Beautiful, saan ba rito mga belt bag nyo? Antipati ko to ha. Dun sir, sa number 6. Doon? Pwede mo ba akong samahan? Sir, number 1 itong kinatatayuan ninyo. Ayun lang ang 6 oh. Yun oh, tanaw dito. Uy, relax ka lang, miss. Bago ka rito, di ba? Kung bibili kayo, pwede ba? Yung bibili nyo na lang ang pansin ninyo. Wag ako. Nilapitan kita kasi ang aga-aga nakasimangot ka. Eh ano naman sa'yo? Mali yun. Dapat nakangiti ka sa mga customer para maengganyo silang bumili sa atin. Ay, ako nga pala si Alex. Ako ang anak ng general manager nyo dito. Si Ma'am Flora. Napagtripan ka pala ni Sir Alex, ha? Kaya nga, napahiya ako eh. Eh, hindi ko naman alam na anak pala siya ng GM natin. Dahil nga bago ka lang dito. At last month, hindi siya nagpunta rito. Naging busy raw sa studies niya. Eh bakit nga ba nakasimangot ka kanina? Masama kasing pakiramdam ko eh. Napuyat ako sa pag-igib ng tubig kagabi. Tapos naglinis pa ako ng bahay. Eh alam mo naman, walang ibang gagawa naman nun kundi ako rin. Tapos wala pa ako sariling tubig. Oy, dapat hindi ka na lang pumasok. Eh sayang naman yung kikitain ko. Kaya yan, pinilit ko pa rin magtrabaho. Naku, Ana, tingin mo ba nagalit si Sir Alex sa akin? Mabait naman yun. Palabiro nga lang. Eh, ayaw lang niya talaga yung sales lady na nakasimangot at suplada sa customers. Eh, pag nakita mo siya uli, humingi ka na lang na sorry. Baka alisin ako sa trabaho ko. Ay, hindi naman sila ganun. Sasabihan ka lang, kaya huwag ka na mag-alala.
itong mga bagong dating na bag. Lalo na itong isang black na to. Ay, siguro bagay ito sa akin pag ginamit ko. Ay, naku. Kailan kaya ako magkakaroon ng ganito? Elaine, Ay. kumusta? Sir! Ay, sir, kayo pala. Nagulat naman ako sa inyo. Nakita ko nakangiti ka. Nagsasalita ka mag-isa habang nakatingin dito sa bag. Pinangiti ka ba ng magandang bag na yan? Sa totoo lang po, sir, ang ganda naman kasi talaga eh. Mabuti naman at masaya ka na ngayon. Pasensya na po kayo na isang araw. Masama kasi ang pakiramdam ko eh. Napuyat kasi ako sa pag-iigib ng tubig. Mahina kasi ang supply ng tubig dun sa amin eh. Kaya masakit yung ulo ko nung nakita niyo ako. Okay lang. Naiintindihan ko. Reminder lang naman yun sa akin. Dahil concern ako sa business na to. Sorry po talaga, sir, ah. Promise po, hindi na mauulit yun. Alex, Ma. napapansin ko, kasundo mo na yung pinakabago nating sales lady, si Elaine. Yes, ma. Hindi naman pala siya suplada. Mabait siya at palatawa rin. At masipag pa si Elaine, madlang bayan. Siya nga ang pinakamadalas mag-overtime sa mga tauhan natin eh. Oh. Samid ka na dyan, Delphine. Etong tubig, oh. Ano ka mong pangalan ng isang sales lady sa shoe store ni Don Gaspar? Elaine, madlang bayan po, pa. Bakit po? May sales lady pala kayong ganyan ang pangalan at apelyido. 2 months pa lang siya sa shoe store ni Don Gaspar. Bakit ba, Delphine? May naalala lang ako, Flora. Siguro, kliyente na naman po yun. O kaya, may kaugnayan sa kliyente ninyo. Tama ka. Tama ka, iho. Ay, Delphine, manong kalimutan mo muna yung mga kliyente mo pag kumakain tayo. Para naman ma-enjoy mo ang dinner natin. Overtime na naman? Sayang din naman kasi, Ana. Pandagdag din yun sa pambayad ko sa kwartong inuupahan ko. Ay, huwag ka na mag-overtime. Bukas na lang. Ano? Bakit? May pupuntahan tayo mamaya. Saan ba? Ikaw naman maglalakwatsa ka na naman eh. Uy, hindi lakwat yung pupuntahan natin. Ano? Basta. Birthday ko ngayon, Elaine. Ah, At may konting handaan sa bahay. At imbitado ko kayong mga empleyado. Delphine, kanina pa para malalim ang iniisip mo. Tungkol ba yan kay Elaine? Ngayon ko lang nalaman, Flora, na mahusay ka palang manghulang. Napansin ko kasi kanina na mahaba ang naging pag-uusap niyo. Inalam ko lang ang ilang mahalagang impormasyon tungkol sa kanya. At ano naman ang nalaman mo? Ampun lamang siya ng nakilala niyang mga magulang at patay na ang mga yon. So, ulilang lubos na pala siya. Yes, Flora. Just wondering, bakit ka interesado sa kanya? Dahil siya ang matagal ko nang hinahanap. Salamat sa pagdalaw mo, Delphine. Sana'y sinama mo si Flora. May meeting po siya sa mga empleyado ngayon, Don Gaspar. Pero nangako siya na dadalaw sa inyo bukas. Ganun ba? Salamat naman. Hindi niya pinababayaan ang aking negosyo. Ayaw niyang masira ang tiwala niyo sa kanya. Kumusta na ho ang pakiramdam ninyo? Eto. Patuloy sa panghihina ang aking katawan. At labis akong nalulungkot dahil kahit nadarama ko na malapit na akong mamatay, hindi ko pa rin makita ang
Matagal ko lang inaalam. Sana man lang makita ko siya bago ko ipikit ang aking mga mata. Lutas na po ang kalungkutan niyo, Don Gaspar. Natagpuan ko na ang matagal niyo nang hinahanap. Totoo ba, Delphine? Opo. Nakuha ko na ho ang lahat ng ebidensya. Kaya nakatitiyak kong siya yun. Pero yung dalawang dati yung katulong, patay na raw. Kung gano'n ay nag-iisa na lang siya. Ganun na nga po. Delphine, gusto ko siyang makita. Dalhin mo siya rito. Sa lalong madaling panahon. Gusto kong makahingi ng tawad sa kanya. Bakit niyo po ako ipinatawag kay Sir Alex, Attorney Delphine? May mahalaga tayong pag-uusapan, Elaine. Ano po yun? Tungkol sa isang mahalagang tao sa iyong buhay. Ang totoo, matagal ka na niyang ibig makita. Ho? Sino po? Ang tunay ko po bang ina? Hindi. Patay na rin ang tunay mong ina. Katulad ng tunay mong ama. Kung ganun, talagang ulila na po ko. Sino pong tao ang binabanggit ninyo? Ana, bakit isinama mo pa rito sa inuupahan ko si Sir Alex? Eh, siya ang may gustong sumama rito, best friend eh. Totoo yun, Elaine. Dahil hindi ka pumasok ngayon. Gusto kitang makausap. Kung tungkol sa sinabi ng daddy mo, please lang. Huwag na natin pag-usapan yon. Elaine, si Don Gaspar ang mayari ng shoe store. Siya ang boss ni Mama at abogado naman niya ang papa ko. O ang pakialam ko. Bes, ang yaman ng lolo mo. Siya naman ang dahilan. Kaya nagkahiwa-hiwalay kami ng mga magulang ko. Ang sama niya. Sana kalimutan mo na nakaraan. Dahil hindi mo na may babalik pa ang lahat. Matanda ng lolo mo. At ibig niya na magbago. Hayaan mo sanang gugulin niya ang natitira niya ng panahon sa pagpapadama ng pagmamahal niya sa'yo. Sir Alex, napakahirap ng naging buhay ko. Mula nang pumanaw sina Tatay Olan at Nanay Sisa. Tapos ngayon natagpuan ko ng tunay kong pamilya. Nalaman ko namang wala na rin palang tunay kong mga magulang. At ang natitira na lang ay ang taong may malaking kasalanan sa amin. Nauunawaan ka naman namin. Pero mas makabubuti kung haharapin mo na lang ang kasalukuyan para maging maligaya ka sa kinabukasan. Puntahan mo na siya, Elaine. Ngayon, kung talagang hindi mo pa kayang magpatawad, magpakita ka man lang sana sa kanya. At hayaan mong makahingi siya ng tawad sa'yo. Ayaw niyang makita ko. Pasensya na po, Don Gaspar. Ginawa ko na po ang lahat ng makakaya ko, pero ayaw niyang sumama sa akin. Hindi ko siya masisisi. Napakalaki ng pagkakasala ko. Ako ang dahilan. Kaya nagkalayo sina Romana at Alfredo. Ang mga tunay na magulang ni Elaine. At nang malaman kong nagdadalang tao si Romana,
Inintay kong isilang niya ang bata. At si Elaine ngayon. At saka ko siya ibinigay sa mga katulong kong sina Sisa at Olan. At ano naman ang ikinamatay ng aking mga magulang? Elaine, mabuti naman sumunod ka. Ikaw pala si Elaine. Ang aking apo. Sagutin niyo ang tanong ko. Ano ang ikinamatay ng tunay kong mga magulang? Nabalitaan kong ginupo ng karamdaman ng iyong ama. At si Romana naman nasira ng bait hanggang sa pumalaw din ang aking anak. Kasamalan ko lahat, Elaine. Napakasama ko. Nagawa ko yun dahil hindi ko matanggap na mahirap lamang ang mga katuluyan ng aking anak. Diyos ko. Diyos ko. Tawarin mo sana ako, Apo. At hayaan mong sa natitira ko na lamang na panahon dito sa mundo ay maituwid ko sa pamamagitan mo ang aking mga pagkakamali. Babangon ako. Don Gaspar, ano pong gagawin niyo? Luluhod ako sa iyo, Elaine, Apo, Don Gaspar, para patunayan sa iyong taus-puso ang paghingi ko ng kapatawaran, Apo. Huwag niyo pong gawin yan. Pinatatawad ko na kayo, Lolo. Yun ang naging simula ng pagbabago ng kalagayan ng aking pamumuhay at ang aking kaligayahan. Sana po ay inyong kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako po, si Elaine, isang sales lady. At ito ang aking buhay. mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Bobby Cruz, June Martin Ligaspi. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kasaysayan ng isang lalaki na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Siya ay si Arman. Mahigit 10 taon na akong pulis. Sa aking pagtatrabaho, nakakuha na rin ako ng mga promotion. Yon ay kahit nakatulad ko ang ilang pulis na may gawaing ding tiwali. Pakinggan nyo ang aking paglalahad. Boss, eto pong entrega ko. Kano to? Mukhang may nang dilensya mo ngayon, Obet. Maliit itong entrega mo eh. Boss, pasensya no. Yung iba kasi nakakatunog eh, kaya naiiwasan ako. Di bale. Bawi ka na lang bukas, ha? Oo, salamat amo. Sandali. Po. Ano kaya kung
kumuha ka ng batang tauhan natin. Oh? Kasi kapag bata, hindi ganong katatakutan ng mga tao eh. Hindi rin takaw huli kasi nga bata. Oh, sige, boss. O yung mukhang mabait ha? Tapos sanayin mo. Iyon sana, kile. Papakiusap sa'yo, SPO1 Alban. Yun lang pala eh. Kaya kong gawin yon, Mr. Chong. Pero kailangan, kaya mo rin ang preso ko, ha? Uy, wala po problema sa pera. Ako bigay sa'yo, ha? Basta ikaw, protekta, negosyo ko. Arreglado. Madali ka naman palang kausap eh. Asan na yung, asan na, ha? Eto. Ayun. Huwag ikaw, Edith. Ito, ayan, o. Ito sa sobre. Nakasobre Down pa. payment, ha? Okay, ayos. Siya nga pala, alam mo, Mr. Chong, Ano yun? gusto ko sanang mag-relax ngayon eh. Relax. Oo, pero malungkot namang mag-isa. Diba? Oo. Gusto ko yung may kasama. Ayun. Pwede mo ba akong bigyan ng masarap na kasama? Ikaw para mahilig din, ha? Wala po problema. Ako bibigay sa'yo. Masarap. Kasama. Ikaw palang ipinadala ni Mr. Chong. Tumalikod ka nga. Lapit mo yung mukha mo sa akin. Ba, maganda ka nga, ha? Magaling din sa kama. Talaga? Talaga. Lalo na kung magaling mag-tip ang customer ko. Akong protector ng negosyo ng amo mo, baka hindi mo alam. At ako naman ang magpapaligaya sa'yo. Kaya dapat bigyan mo ko ng tip. O, sige na nga. Ano pa hinihintay mo? Simulan mo ng paligayahin ako. Ha? Oh, Junior. Mukhang malungkot ka. Bakit? May problema ba? May lagnat pa rin kasi yung nanay ko, Kuya Obet eh. Naku, 3 araw na yan, Wala naman kasi akong pera eh. Ha? Para madala siya sa doktor. O kayo, maibili mo lang ng gamot. Ganun ba? Teka, sandali. Eto pera. Dalhin mo sa doktor si Aling Glenda para gumaling na siya. Salamat, Kuya Obet ah. Oo, Hindi ko na ito tatanggihan. Kailangan ko po talaga namin ng pera eh. ganon. Junior, gusto mo ba lagi kang magkapera? Yung kumita ka ng malaki. Siyempre naman, Kuya. Para makaipon ako nang maipagamot ko si Nay. Di sumama ka sa trabaho ko. Sigurado kikita ka ng malaki. Tuturuan kita. Ha? Hindi mo ba walang bata doon? Hindi. Kailangan ko nga ng batang tauhan eh. Ano gagawin ko? Madali lang. Manghi-snatch ka lang ng cellphone. Ha? Di ba? Di ba nakakatakot yun? Hindi. Kasi mukhang mahuli ako ng pulis. Hindi ka ikukulong dahil bata ka. Tsaka isa pa, may pulis tayong protektor. Ha? Oo. O ano, sama ka? Magkakapera ka dito. May papagamot mo ng nanay mo at makakakita na uli si Aling Glenda. Junior, siya nga mo natin, si Boss Arman. Kumusta ka, Junior? Ayos lang po, sir. Boss, mahusay itong batang to. Madaling turuan. 2 cellphone kagad ang nakuha niya. Magaling nga, no? Opo. Teka. Baka naman sumabi tayo sa mga magulang niyan. Boss, bulag at may sakit ang nanay niyan. Kaya walang problema. Kaya ang tatay niya. Hindi ko na pinakitang tatay ko, sir. Sabi ni Nay, iniwan daw po kami ni Tay nung nasa tiyan pa niya ako. Gago pala tatay mo eh. Hindi bale. Mas mabuti nga wala siya. Para walang istorbo.
Kumusta na pong pakiramdam niyo? Wala nga akong lagnat, anak. Hindi na rin ako ganong inuubo. Nakabuti talaga yung pagkakadala mo sa akin sa doktor. Masaya na po ako, Nay. Maayos ng lagay niyo. Nay, may dala po akong pansit tsaka pandesal. Sabay na po tayong kumain. Napapansin ko, anak. Lagi ka ng maraming pera ngayon. Ano ba pinagkakakitaan mo? Po? Junior, magsabi ka ng totoo. Anong trabaho mo? Nay, huwag kayong magagalit. Hindi ako magagalit kung magsasabi ka ng totoo, anak. Sumama po ako kay Kuya Obet na mag-snatch ng cellphone. Ano? Diyos ko naman, anak. Bakit mo naman ginawa yun? Di ba alam mo naman ayokong gagawa ka ng masama? Sorry po, Ray. Gusto ko lang naman pong maipagamot kayo para gumaling kayo sa sakit nyo. At saka makakita na ulit kayo. Mga anak ko. Hindi bali na maging bulag ako habang buhay at mamalimos. Basta huwag ka lang gumawa ng masama. Pero, Nay. Wala ngayon. Hindi ka na mga isnat sa cellphone, ha? Ha? Mangako ka, anak. Obet, Boss. mukhang mahina na naman ang dilensya mo. Oo nga, boss eh. Nakakainis. Asan na ba yung batang sparring partner mo? Ilang araw ko na siyang hindi nakikita. Nagtataka nga ako eh. Dahil hindi ko na rin siya nakikita sa labasan. Baka naman may sakit. Baka nga ho. Alam mo ba kung saan siya nakatira? Pupuntahan niyo, amo? Gusto ko kasing kasama natin ang batang yun eh. Malaking bagay siya sa akin. Malalim ng gabi, hindi pa rin ako dalawin ng antok. Kainis. Hindi rin mo wala sa isip kong batang si Junior. Sabi niya, bulag ang nanay niya. Nabulag dahil nagkasakit at hindi na ipagamot. Ang tatay naman niya, hindi na niya nakilala. Dahil iniwan sila nung nasa tiyan pa lang siya ng nanay niya. Irresponsable nga ma. Kaya maraming batang naliligaw ng landas eh. Dahil sa mga irresponsableng magulang. Sayang na bata si Junior. Mukha pa namang matalino. Bakit ba hindi siya mawala sa isip ko? Bukas, pupuntahan ko nga siya. Baka sakaling mabola ko, pati ang nanay niya. At payagan ng sumama sa akin si Junior. Junior? Boss Armon! Bakit ba narito kayo sa lugar namin? Ikaw talaga hinahanap ko eh, kaya nagpunta ako dito. Hindi ka na kasi nagpakita sa amin ni Obet. Pasensya na po. Ayaw po akong payagan ng nanay ko. Ganun ba? Halika, samahan mo ako sa inyo. Kakausapin ko nanay mo. Po, pero baka po magalit lang yun eh. Ikaw naman, Junior. Wala ka namang kabilib-bilib sa boss mo. Ako bahala. Makikita mo, pagkatapos namin mag-usap, papayagan ka na niya sumama sa akin. Basta't kapag ipinakilala mo ako sa kanya, tawagin mo akong sir, ha? Siya po ang nanay ko, Sir Arman. Si Nanay Glenda po. Nay, si Sir Arman po, kaibigan ko. Glenda? Ikaw nga. Glenda? Ang boses mo, Arman? Ako nga. Ano ba nangyari sa'yo? Magkakilala po kayo? Oo. Oo, anak. Dahil siya ang iyong ama.
Si Sir Arman! Yung tatay ko! Glenda, si Junior ang batang dinadala mo noon? Oo, siya nga. Siya nga ang anak na tinalikuran mo. Junior, anak, ano itong ginawa ko sa'yo? Kayo po pala. Kayo palang ang gagong tatay ko. Oo, ako yun. Anak, patawarin mo ko. Nagsisisi na ako. Patawad. Glenda, patawarin mo rin ako. Pagkatapos ng pagtalikod mo sa amin, napakasakit ang ginawa mo, Arman. Binigay ko sa iyong lahat. Minahal kita ng tapat. Pero iniwan mo lang ako. Oo, pinagsisihan ko ng lahat ng yun. Glenda, ipagagamot kita. Makakakitang muli. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon na mapunan ang mga pagkukulang ko sa inyo ng ating anak. Yon ang naging simula ng pagkabuo ng pamilya namin ni Glenda at maging ng aking pagbabagong buhay. Ngayon ay masasabi ko ng tunay na akong naglilingkod sa ating bayan. Sana po'y inyong kinapulutan ng aral ang aking inlahad. Ako si Arman, isang pulis, at ito ang aking buhay. Ang mga bituin ng radyo na nagsikanap sa ating kasaysayan ay sina Phil Cruz, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz at June Martin Legaspi. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Saloga. Superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara sa direksyon ni Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw na muli mga giliw naming tagapakinig. Isang babae ang magkukwento ng kanyang kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay. Siya ay si Rita. Ako'y 30 taong gulang at lihitimong taga-Cainta Rizal. Mabigat ang pagsubok na dumating sa aming pamilya na sa pakiwari ko'y hindi ko kayang lampasan. Gayunpaman, napatunayan kong walang pagsubok na ipinagkaloob ang Diyos na hindi makakayang lampasan ng tao. Ganito po ang aking kasaysayan. Manolo, may problema ba tayo? Ewan ko sa'yo, Rita. Ikaw ang tinatanong ko. Kasi hihingi lang ako ng kaunting tulong mo sa bakery tapos ganyang ka-irritable ka na. Bakit kasi aabalahin mo pa ako sa negosyo mo? Kaya mo namang asikasuhin yun, di ba? Hindi ka naman dating ganyan na. May trabaho ko. Alam mong kung sino-sinong kinukumbinsi ko para makapagbenta ako ng bahay at lupa. Dati naman kahit may trabaho ka, nabibigyan mo rin ng panahon ng ibang kailangang gawin sa bakery. May mga sideline pa ako, alam mo yun. Parang ayaw mo nang makitang nagtatrabaho ka sa bakery. Alam mo, Rita, kung nahihirapan ka sa negosyo mo, kumuha ka ng makakatulong mo roon. O, ganoon. Katulong ko na si Jane. O, yun pala eh. Pero mahirap na mag-ayos pa ng mga paninda ang pamangkin ko habang tinutulungan niya ako sa pagtitinda sa bakery. O, di kumuha ka pa ng ibang katulong. Bakit magdadagdag pa ako ng papasweldo? Yun pwede mo naman akong tulungan kung gugustuhin mo. Huwag mo na akong abalahin, please. Alam mo, naninibago ako sa'yo. Ay, tama na nga. Wala akong panahon makipagtalo pa sa'yo. Sa 18 taon na pagsasama natin, ngayon ko lang naramdaman na parang nabago ka. Bahala ka na nga. Isipin mo na kung anong gusto mong isipin. Manolo. Basta wag mo akong piliting tulungan ka sa negosyo mo. Dahil mag-aaway lang tayo eh.
Jane, naiwan mo rito sa bakery yung cellphone mo. Kanina nagpunta ka sa CR. Akin na po. Akin na po, Tita Sandali Rita. lang. Bakit parang galit ho kayo? Bago ka nagbalik, may nag-message sa cellphone mo. Binasa ko ang text dahil baka galing ang message sa mga magulang mo sa probinsya. Alam mo kung ano nabasa ko, ha? Mga text sa'yo ng Tito Manolo mo. Mga message na nagsasabing magkarelasyon kayo. Tita? Kaya pala nagtataka ako kung bakit kahit wala ka pang isang taong nagtatrabaho sa akin at kahit mababa lang ang pasweldo ko sa'yo, nasusunod mo ang halos lahat ng luho mo. Mamahaling cellphone, mga damit, mga alahas. Ayun pala, may sumusuporta sa lahat ng luho mo at yun ay walang iba kundi ang asawa ko. Sorry po, Tita. Kailan pa kayo nagkaroon ng relasyon ng Tito Manolo mo? Ha? Kailan pa? Kailan pa? Kailan pa? Tuwang-awa pa naman ako sa'yo dahil nahinto ka sa pag-aaral. Dahil halos matali ka na lang sa mga trabahong bahay sa probinsya. At kapos na kapos ka sa maraming mga pangangailangan. Kaya kinuha kita upang matulungan ka. Kinupkup kita, binigyan ng trabaho, pinagkatiwalaan. Pero anong sinukli mo sa pagtitiwala ko sa'yo? Sa lahat ng pagmamalasakit at kabutihan ko, ha? Ano? 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 Inahas mo ko. Sarili mo akong kamag-anak, tinrider mo. Sa dinami-dami ng lalaking walang sabit na magiging boyfriend mo, bakit sa asawa mo pa pumatol? Bakit? Bakit? Bakit ganun? Huwag kang magwala, Noli. Daddy, kung hindi ako nakapagtimpi, baka hindi lang sa pader ko na isuntok ang kamay ko. Huwag mo akong takutin. Hindi kita tinatakot! Gusto mo akong suntukin? Ha? Daddy, Sige, gawin mo. Saktan mo ako! Lapastanganin mo ko kung hindi mo na ako itinuturing na magulang. Kung hindi mo na ako nirerespeto. mula sa akin pagkabata, nirespeto ko kayo. Ipinagpasalamat ko pang kayo ang magulang ko. Ipinagabang ko pa kayo. Nagsabi ko maswerte ako dahil responsable kayong padre di pamilya. Mapagmahal na asawa at isang ama. Masikap sa paghahanap buhay. Walang masamang bisyo. Pero wala pala akong dapat ipagmalaki. Dapat pala mapahiya ako. Dahil nagkaroon ako ng amang manluloko ng asawa. Walang pagpapahalaga sa pamilya. Babaero. Walang delikadesa. Tama na. Dahil sariling kamag-anak, pampira na! Ano man ang naging problema namin ng mami mo. Pag-uusapan namin yun. Ayusin namin. Wala kayong kwentang asawa, Daddy! Wala kayong kwentang magulang! Wala kayong kwentang tao! Rita, Narinig ko mula rito sa kwartong pag-uusap niyo ni Noli sa sala. hindi na ako nire-respeto ng anak mo. Masisisi mo ba siya kung hindi ka na niya nirespeto? Inaamin ko. Nagkamali ako. Bakit mo ako niloko? Tao lamang ako, Rita. Nagkakamali, nagkakasala. Saan ako nagkulang? Marami kang pagkukulang. Mula na magkaroon ka ng sariling negosyo,
Marami kang tungkulin sa akin na napabayaan mo. Huwag mong gawing dahilan ng mga pagkukulang ko para sa kalokohan mo! Ang boses mo, pwede ba? Mag-usap tayo ng maayos. Marami ka rin namang pagkukulang sa akin. Pero pinaganapan ba kita? Inaway ba kita? Hindi! Nagtimpi ako. Pinagpasensyahan kita sa lahat ng pagkukulang mo. Dahil ayoko maging magulo ang ating pagsasama. Ayoko masira ang ating pamilya. Pero hindi ko mapapalampas ang ginawa mong panloloko sa akin. Hindi ko gustong lokohin ka. Sinadya mong lukuhin ako dahil nagganap ka ng mga sideline para makapambabae ka. Para masuportahan mo mga luho ni Jane. Sinilaw mo siya sa pera kaya nakipagrelasyon siya sa'yo. Oo, maluho nga siya. Kaya sa paghangad niya magkaroon ng mga bagay na gusto niyang makuha, naging malapit siya sa akin. Tinukso niya ako, Rita. Huwag mong bigyan ng katwiran ng pambababae mo. Ang sabihin mo talagang matagal ka na naghahanap ng pagkakataong magkaroon ng ibang karelasyon. Rita, At si Jane ang biniktima mo. Hindi mo na isinaalang-alang na kamag-anak ko siya, sariling kadugo ko pa. Ang kinatuwang mo sa pagkataksil sa akin. Walang hiya ka. patawarin mo na ako. Kami ng pamangkin mo. Napakawalang hiya mo. Rita, tama na, Rita. Tama na! Sa 18 taon na nating kasal, naging maayos naman ang pagsasama natin. Manalo, bakit tayo nagkaganito? Bakit? 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 Ate Rita, pasensya ka na sana. Flora, matagal mo na palang alam na may relasyon sina Jane at Manolo. Sa cellphone din ng anak ko, kaya ko nabisto ang tungkol sa kanila. Sa kanila ng asawa mo. Nung minsan nagbakasyon siya sa probinsya. Sa galit ko nga kay Jane, nasaktan ko siya. Bakit ngayon mo lang inamin sa akin ang lahat? Nakiusap ang anak ko na sana huwag ko siyang isumbong sa'yo. Sinungaling! Ang sabihin mo, konsentidora kang ina. Hindi ate. Pinakiusapan ko ang anak kong tapusin na ang ugnayan nila ng asawa mo. Nangako naman siyang susundin ako. Nakipagsabuatan ka sa anak mo sa panloloko sa akin. Ate, Dahil nakikinabang ka rin sa mga naibibigay sa kanya ng asawa ko. hindi sa ganun, ate. Oo, totoo naabutan ako ni Jane paminsan-minsan na nakatutulong ng malaki sa aming pamilya. Pero hindi ako pabor sa pakipag-ugnayan niya sa asawa mo. Matagal na ako nakukonsensya, ate. Matagal ko nang gusto magsumbong sa'yo. Hindi ko na ma-attempt na patuloy na konsintihin ang balian ng anak ko at ng asawa mo. Kaya nga pinuntahan na kita. Huli na ang pagbabangon puri mo. Ate, patawarin mo na sana kami. Lalo si Jane. Kahit magpaalila ako habang buhay sa pamilya niyo, gagawin ko yun. Patawarin mo lang kami. Makabayad lang ako sa naging kasalanan sa iyo ng anak ko. Hindi na. Wala na akong tiwala sa inyong pamilya. Ayoko na kayong makita kahit kailan. Mga traidor na kamag-anak! Mga ahas! ayokong tuluyang masira ang pamilya natin, Rita. Ayusin natin ang ating problema. Maayos lang ang problema natin kung tatapusin nyo na ni Jane ang inyong relasyon. Wala na kami ng pamangkin mo. Mula nang palayasin mo siya, hindi lang kami nagkikita. Wala akong ebidensya na wala na nga kayo ni Jane. Pero kung hindi ka aamin, sarili mo na ang niloloko mo. At ang Diyos na nakakakita sa lahat ng itinatago mo. Pinagsisisihan ko na nagawa kong panluloko sa'yo. Mali
Maniwala ka. Nagpakatino na ako. At panangatawanan ko ang pagpapakatino. Patawarin mo lamang ako. Mami! Nag-away na naman po ba kayo ni Daddy? Hindi. Hindi, Noli. Wala rito sa kwarto namin ng daddy mo. Pero bakit po? Bakit ako nagwala? Anak, pinatawad ko na ang daddy mo dahil ayaw kong masira ang pamilya natin. At sa kabila ng nagawa niya, mahal ko pa rin siya. Pero bakit hanggang ngayon narito pa rin sa dibdib ko ang sakit? Ang sakit! Kapag naiisip ko na niloko ako ng daddy mo, ng sarili kong pamangkin, umaakit ang dugo sa ulo ko. Awang-awa ako sa sarili ko. Parang gusto kong gumanti. Parang gusto kong magurumentado. Mabuti naparito ka sa parokya, Rita. At sumangguni ka sa akin. Father Arnold, hindi ko na po malaman ang gagawin ko. Humingi na ng tawad sa akin ng asawa ko at ang mga kamag-anak namin na nakagawa sa akin ng malaking pagkakamali. Pero nasa dibdib mo pa rin ang bigat. Ang sakit ng pagkakamaling nagawa nila sa'yo. Opo, Father. Manalangin ka. Ilapit mo sa Panginoon ang iyong problema. At ipaubaya mo sa Kanyang paggamot sa sugat ng iyong damdamin. Likas na mahina ang tao. Kung sarili lamang natin, mahihirapan tayong malampasan ang mga unos na dumarating sa ating buhay. Ngunit walang imposible sa may kapal. Magtiwala lamang tayo sa Kanya. At kapag kumilos ng kamay ng Panginoon, ang gaano mang kalalim na sugat ng puso ay nagagamot. Naghihilom sa awa at tulong ng Diyos. Sinunod ko ang payo sa akin ng pari. Nang ilapit at ipabahala ko sa Diyos ang aking problema, na inakala kong wala ng kalutasan, gumaan ang bigat na dinadala ko sa aking dibdib. Natutuhan kong taos-pusong magpatawad sa mga taong nakagawa sa akin ng malaking pagkakasala. At naging maayos na ang pagsasama namin ng aking asawa. Gayon din ang pagtitinginan sa aming pamilya. Totoong walang problema, gaano man kabigat, ang hindi nalulutas sa awa at tulong ng Panginoon. Ako po si Rita, isang may bahay, at ito ang aking buhay. Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating kasaysayan ay sila Jenaline de la Cruz, June Ligaspi, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Susan Robles at Phil Cruz. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.